Magandang araw sa bawat isa. Muli ay papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay muli sa akin para po makapag-share ulit ng salita niya. At bilang panimula ay tatanungin ko po muna kayo kung kamusta ang unang buwan ng taong 2021. Ayan. Siguro hindi man tayo personal na makapagkamustahan ngayon at hindi ko maririnig ang inyong mga responses, but I do hope and pray that as you listen for this time ay ma-assess natin kung paano ba ang naging takbo ng buhay natin nung nagsimula ang taong ito at kung paano ba kumilos ang Panginoon at paano pa ba tayo aasa pa or mag-hope pa sa mga susunod na buwan. At wag na nating patagalin pa, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na to na ibinigay niyo sa amin. Salamat dahil pag-uusapan ka po muli namin, hindi man kami personal na nagkakasama, pero Panginoon nawa ay sa pakikinig ng bawat isa ay mamagitan ka, ikaw ang siyang maging sentro, ikaw ang siyang manguna, at ikaw ang mapupurihan at mapasalamatan sa hindi lang sa araw na to, kundi sa buong taong ito at sa buong buhay namin bilang mga young professionals na gagamitin mo sa ministeryo na inihanda mo sa amin. Maraming maraming salamat po. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. No, tinanong ko po muli sa inyo, no, kamusta ang unang buwan ng 2021? Marahil marami po sa atin, no, ang ilan sa atin ay naging excited dahil alam natin na may panibago na namang taon, panibagong listahan ng mga goals or dreams or kahit ano pang mga plano, kumbaga magsisimula tayong muli. Maaaring ang ilan sa atin ay nadala nung taong 2020 kaya parang ayaw na nating umasa pa o ayaw nating mangarap pa dahil nandun yung bakas nung nakaraang taon na nandun na naman yung takot, yung pag-aalala at kumbaga yung parang wala nang pakialam kasi total, hindi na ba maganda yung mangyayari, no? At hindi po ito nakakagulat dahil lahat ng ito ay hindi na, kumbaga hindi na kagulat-gulat dahil mismo sa Bible po ay madalas ang ganitong kwento na hindi nila inaasahan ng mga pangyayari pero kailangan mangyari dahil kailangang ipakilala ng Panginoon yung sarili niya sa mga tao niya o sa mga nasasakupan niya. At for this day ay pag-uusapan natin ay kung paanong nangusap ang Panginoon sa kay propetang Jeremiah and kung ano o kung paano siya nangako sa mga tao kahit na nasa kalagitnaan sila ng panahon na hindi ayos ang lahat, no? At ang text po natin ay matatagpuan sa Jeremiah 30. Ito na yung time na kung saan binitawan ng Panginoon yung pangako niya sa kalagitnaan ng problema yung mga Israelita na na-exile nga sa Babylon. Siyempre, bilang isang normal na kabataan o tao, kapag nasa kalagitnaan ka nga naman ng pagsubok o problema, kapag merong ibang tao o ibang tao malapit sa atin, pamilya, kamag-anak o kaya kaibigan, kapag nangako, siyempre, hindi na tayo ganung aasa pa dahil nga nasa kalagitnaan tayo ng problema. Bakit nga ba tayo maniniwala? Dahil may problema na nga bakit kami aasa? Pero for this day ay nawa yung mga pangako na to ng Panginoon sa mga Israelita ay i-claim din natin dahil kung nangyari sa kanila at nangako ang Panginoon, total, mangyayari yon sa buhay ng bawat isa na naniniwala sa Kanya. Hindi po natin pag-uusapan kung ano ba ang mangyayari bukas, pero pag-uusapan natin ngayon kung ano ba ang mga characteristics ng Panginoon na dapat nating tandaan sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Lalo na sa panahong ito na pumasok ang taong 2021 na matindi agad ang mga pangyayari sa balita, may mga problema agad. Pero let's see kung ano po ba yung mga characteristics ng Panginoon na dapat nating tandaan. So may 5 bagay lang tayong dapat tandaan, no, in Jeremiah 30 on what does God wants us to understand, no, sa mga sitwasyon ng buhay natin o sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Una ay for the first one, matatagpuan siya sa verses 4 to 6. Ang first point natin ay God knows that you are in pain. Yan.
God knows your situation. So sa verses 4 to 6, ganito po kasi yung sinasabi. Ayan, sabi dyan, these are the words of the Lord spoke concerning Israel and Judah. This is what the Lord says. Cries of fear are heard, terror, not peace. Ask and see, can a man bear children? Then why do I see every strong man with his hands on his stomach like a woman in labor? Every face turned deathly pale. So, yung hirap na pinagdadaanan ng mga Israelita back then na na-exile sila because of their own consequence yun because of their disobedience, ay hindi talaga kinaya ng bawat isa. Imagine, mapupunta ka dun sa lugar na hindi ka pamilyar, tapos gagawin kayong slaves, and syempre nasa isip mo na, akala ko ba chosen kami, pero bakit kinakailangan naming maranasan to? Akala ko ba dapat yung favor ng Panginoon na sa amin, pero why do we have to experience this? But God is really just. Pag alam niya kasi talaga na kailangan nating matuto, then kailangan nating mag-undergo dun sa proseso. God knows your pain, God knows your situation. Kailangan ma-remind natin yung mga sarili natin bilang mga anak niya na hindi siya bingi, hindi siya bulag sa mga sitwasyon natin. So we have to trust Him fully dahil He knows our situation. Sana maging comfort yon para sa bawat isa sa atin. So verses 4 to 6, no, God knows you are in pain. Ikalawa, what does God wants us to understand on situations like this ay, ikalawa, God's presence is His promise. Yan, God's presence is His promise. Usually kasi kapag, lalo na yung mga panahon na mababaw ang pagkakakilala natin sa Panginoon o yung mga tao na mababaw ang pagkakakilala sa Panginoon, they really thought that when God promises, it happens right away or it happens sa pabor natin. Like for example, gawin natin sa concept ng ating pagiging young professional. Like for example, you prayed to God na, Lord, you give me this wonderful job na na 50K agad yung sahod kada linggo. Yan, yung mga ganyan ba. Tapos, sobrang confident mo dahil alam mo na, ay, didinigin ako ng Panginoon kasi anak niya ako, tsaka, syempre, I am favored. But then, nilagay ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi mo gusto. So, dahil hindi mo gusto yung nangyari, iisipin mo na, parang joke time naman to si Lord, kala ko ba favored ako, tas bibigyan ako ng trabaho na, ano ba yan, puro hirap na lang, tapos, hindi ko pa gusto yung sahod, hindi ko gusto yung mga katrabaho ko, and so on and so forth, mga rants na pwede mong i-rant bilang isang young professional. But, etong gusto ituro kasi ng Panginoon, God's presence is His promise. We're not supposed to be after dun sa mga material na bagay o yung mga literal na pangyayari sa buhay natin. But what we should focus on or what should we usually miss out is that ang pangako ng Panginoon ay ang presensya niya. The fact na kasama natin ang Panginoon, sapat na yon. In any storms of your life, dapat sapat na yon sa'yo. You have to remember that in any storm in life, you have to be calm and you have to trust the Lord because you know what? The Lord is with you on the boat. Ganun lang po siya kasimple. So sa verses 8 to 10, ni-remind lang ng Panginoon yung mga Israelita through Jeremiah na huwag kayong matakot, huwag kayong madidismaya, ililigtas ko kayo. Di ba po? Ililigtas ko kayo. And you claim that promise, no, na kahit nasa panahon ka na parang feeling mo helpless ka, kakasimula lang ng taon, tapos parang gusto mo magbago ng buhay mo, gusto mo ng promotion in life, in your career, in your ministry, tapos hindi ka maalis-alis dun sa cycle, claim that God will save you. God will save us. So yun po, no, verses 8 to 10. And then, okay, sige, basahin natin yung verses 8 to 10. Sinabi kasi doon na, ayan, no, on that day I will break the yoke of their necks and will tear of their bonds. No longer will foreigners enslave them. Instead, they will serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them. So do not fear, O Jacob my servant, do not be dismayed, O Israel. I will surely save you out of the distant place. So, napakalinaw, no? Na hindi pang habang buhay. Sinabi ni Lord kay Jeremiah yon on the previous chapters na 70 years kayo magdudusa, and after that 70 years, it's over. Yes, it's lengthy, but God wants to teach discipline kasi. And pag sinabi ng Panginoon na 70 years, hindi dapat
masira yon at totoong mangyayari yon regardless kung gusto mo man o hindi. Third is, um, third thing that God wants us to understand is, my love is tough. No? The Lord wants to say to all of us that His love is tough. So what does that mean? Verses 11 to 12, sinabi po doon ay, I am with you and will save you, declares the Lord. Though I completely destroy all the nations among which I scatter you, I will not completely destroy you. I will discipline you, but only with justice. No po, I will not let you go entirely unpunished. Yan, no? So, gusto ng Panginoon kasi may natututunan tayo. No? Hindi siya papayag na magiging okay ang lahat, and yet, wala kang natutunan, wala kang napala doon sa discipline niya. And then, sa verses 13 to 15 naman, binanggit din doon na wala namang ibang makakaligtas sa inyo kahit aling takas nyo, anong takbo nyo pa, pumunta kayo sa worldly desires, that cannot cure you. Yan yung mga sakit na hindi na hindi makikure ng mundo. But I am the only one who can save you. So, yun, no? My love is tough, says the Lord on the third part. Yan po. And then, fourth thing that God wants us to understand is, God destroys to restore. Yan. So, syempre, paano nga ba natin mararanasan na i-build up ulit tayo ng Panginoon? Syempre, may kailangan masira. Na po. Ano ba yung mga dapat masira? So, sa panahon nila, ni Jeremiah, literal na nasira talaga yung city, yung kanilang nation. Kailangan masira yon. Kumbaga, they are enslaved by the Babylonians. Kailangan siya mangyari so that yung mga susunod na henerasyon ng mga Israelita ay yung God-fearing na. Kasi yung mga nakaraan, pasaway nga eh. Kumbaga, yun nga, nag-go astray, and kaya nila naranasan tong 70 years of enslavement and yun nga, punishment, kasi nga, because of their disobedience. And Jeremiah is always warning and telling what God told him, no? And sa atin, if we're going to relate this one, ay sa buhay natin may mga kailangan din masira. Siguro mga old habits, mga kasalanan, mga bagay na ayaw nating i-give up sa Panginoon. So, wala naman tayong choice eh. Kahit naman anong tago natin, anong lihim natin, ang Panginoon, lahat nakikita niya. And kahit hindi ka sumuko, the Lord will do everything para lumapit ka sa Kanya. And siguro nandun ka sa ganung sitwasyon ngayon, tawag dito, hindi mo man gusto, pero yan ang gusto ng Panginoon para sa'yo, para matuto kang lumapit sa Kanya. So, yun po yung yun lang yung binanggit sa verses 18 to 20. So, keywords lang doon ay, binanggit ng Panginoon, I will restore you, no, I have compassion on you, and then, ano pa ba? And then, lahat ng mga promises na magpe-praise ulit kayo sa akin, your children will experience, the true joy in me, and so on and so forth. So, yun, I destroy to restore, verses 18 to 20. And last but not the least is, matatagpuan natin sa verses 21 to 22, God will lead. On this process, from being destroyed to being restored, God will lead. God is going to make sure that He is on top of everything at siya ang nasa unahan ng journey ng buhay mo. So, verses 21 to 22, binanggit lang dyan na God will send a leader, a ruler among them. So, yung Jeremiah kasi, it's a manifestation that a Messiah will come over and take over. At si Jesus talaga yung yung pinaka-meaning talaga nito. And yon, that is also something to claim in our lives, that God will lead, no? He really sent His Son to take the lead. And dito, ganun na ganun din yung pangako, no, sa mga Israelita, that God will send a ruler. Sa kanila, nung panahon nila ay, yun nga, nung mga latter parts na, we knew, no, na may mga Christians or may mga anak ng Panginoon na nag-stand up talaga hanggang dumating sa panahon, yun nga, ni Jesus Christ. So, yun, God will always take the lead. And as an end, of course, to fully experience all of these things, or these promises of the Lord, or these characteristics that God wants us to understand. Let us read verses 23 to 24. Sinabi doon, see, the storm of the Lord will burst out in wrath, a driving wind swirling down on the heads of the wicked. The fierce anger of the Lord will not turn back. And then this is the wonderful part. Until He fully
accomplishes the purposes of His heart, in days to come, you will understand this. Ang ganda nung keywords na yun. Fully, may experience daw natin yun until He fully accomplishes the purposes of His heart. As young professionals, may we also always desire that His will be accomplished. And the purposes of His heart will always be the purpose of our hearts also. So, 1 month down, and there are 11 months to go. Yan, papasok na ang February. So, there are 11 months left of uncertainty. But what we just have to understand is not what will happen next. But let us always remain and understand that we just have to understand how God's heart beats for everyone and for the whole world on what's happening. No? Let us not focus on what will happen next, but let us focus on God alone. So, yun lamang po. God bless everyone and have a great day.